nagbigay tayo, dapat totoo yan because the Lord is what? Measuring us by not how much, but how. Okay, if you're ready, let's pray again. Lord, salamat po at napakabuli mo sa amin. Pagpalaan mo kami ng inyong salita. Truly, we have so many blessings na kailangan bilangin. At minsan namimiss po namin yan. At sa umagang ito ay hinanda rin ang aming mga puso ng isang awitin na may napakagandang mensahe at napakagandang tinig. Si Jesus ang aming musika at si Jesus din ang aming laman ng pangangaral sa umagang ito. Linisin mo kami, Panginoon, at patuloy na ikaw ang maitaas. Gamitin mo ang iyong lingkod sa kanilang mga tahanan. Pagpalain mo kami, Panginoon, at hayaan mong magkaroon ng libreng pangangaral ng inyong salita. Ang banal na Espiritu ang kikilos sa amin. At huwag mo hayaan ang diablo na kami po ay mag-distract o magkaroon ng ibang mga necessary technicalities na kung saan ay may hinto ito. Tulungan mo kami, Panginoon, at we need your grace. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Please get your Bible and open your Bible in the book of Mark. Again, I am going to preach once again a very common or popular passage or story in the Bible. Babalik tayo. Ang title ng mga aral natin sa umaga ito, nakikita niya sa inyong mga screen. This Poor Widow. Naalala ko, pinirish ko ito, ang title naman, Two Mites of the Widow. At balik lang tayo rin ang ganda ng istorya nito. Mark chapter 12, beginning verse 41. And Jesus sat over against the treasury, and behold how the people cast money into the treasury. And many that were rich cast in much. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. And he called unto him his disciples, and saith unto them, Verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. For all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Pagpalain ng Panginoon ng salita niya. But before I preach, congratulations pala yung taga-Zion Bible Baptist Church Dubai. Nakita niyo yung baptism nila. Nasa dagat sila. Nakakatawa, Pastor Ray, magpatuloy ka. Maganda ang ginagawa ng Panginoon ng gawain natin sa Dubai. And looking forward na tayo ay makapag-minister sa kanila. But anyway, palagi ka namin pinag-pray at mga brethren natin sa Dubai. Nakakatawa ng tawag din nila sa kanila, Zion family, no? Na sa atin din. Now, this poor widow, sabi ng Panginoon sa verse 43, that this poor widow, siguro iba sa inyo talaga napaka-popular na itong pangangaral about sa poor widow. Pero ngayon sa umagang ito, titignan natin why the Lord, in this chapter, in Mark chapter 12, why Jesus Christ ended up with a story of the giving of the poor widow, no, in this chapter. Kasi itong umagang ito, pag-aaralan natin yung buong chapter. Nung binalikan ko siya, no, matagal ko na itong ginawang message na ito, binalikan ko itong offering ng poor widow. Sabi ko, tingnan, ano ba bang message na makukuha rito? Kasi parang naalala ko, ang dami ko nang nagawang preaching about this, tong topic na ito eh. Pero when I was studying God's Word, I came across with this passage again. And then I questioned myself, tinanong ko, why in this chapter the Lord ended up with the story of the widow? The offering of the widow. Gusto kong makita nyo in the light of the Bible, in the light of the context of this chapter. Kasi minsan ang napipreach lang natin yung passage ng 41 to 44. Na considering the whole context of that chapter. Kasi mas ma-appreciate natin ang Word of God pag tinignan natin sa buong kabuuan niya. Medyo in bird's eye view tayo,
tataas ng konti tayo ng level ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Kasi itong istorya nito, I believe that it has something, it has connection with what happened during that scenario. Titingnan natin, kasi tingnan nung sa end ng chapter, ang Panginoon, He was there sitting, the opposite of the treasury of the temple. And then all of a sudden, the Lord just mentioned about this poor widow. This poor widow. Titignan natin kung ano ba talaga nangyari bago yung offering ng widow. Pag pinag-aralan sa chapter 12, pwedeng basahin niyo yan mamaya kasi hindi ko na babasahin ng buo yung chapter 12. Habang dinidiscuss ko, kasi dito sa Bible, even in chapter 11, verse 27, the Lord was walking in the temple and He was in that temple. There come to Him chief priests, scribes, and the elders. When the Lord was ministering during, of course, His earthly ministry, mga religious leaders at political leaders were following Him. Siguro dahil, alam niyo naman, ang Panginoon nagpa-perform ng mga miracles, nagpa-perform ng mga, nagpapagaling ng mga sakit, naging siya, naging sikat siya. Ang Panginoon nga, pag nagpapagaling siya, bisa sinasabi niya, tell it to no man. Huwag mo munang sabihin kasi hindi pa niya time, pero talagang you cannot help it. But people broadcast His miracles, no? Even His teaching. And these people were following Him. And in chapter 12, marami nangyari dyan. If you're going to read verses 1 hanggang verse 12, the chief priests, the scribes, and the elders, yun yung kanyang audience. At ang Bible, sabi rito, nagkwento ang Panginoon ng parable. Sabi ng Bible, meron daw isang mayaman, sabi niya, siya ay bumili ng isang vineyard. At nung binili niya isang vineyard, nagtinaniman niya, nag-build siya ng tower, at ipinagkatiwala niya sa kanyang mga husbandmen. Pag sinabing husbandmen sa Bible, hindi asawang lalaki naman. Ito ay mga farmers to take care of his vineyard. At sabi ng Bible, ginawa niya, nung alam niyang may ani na yung kanyang vineyard, nagpadala siya ng kanyang servant. At nung nagpadala siya ng servant, ginawa nitong mga pinagkatiwalaan niya, sinend nila empty-handed. At nagpadala ulit ang Panginoon ng another servant. Ang ginawa naman nila, kinas nila ng stone, wounded him in the head, at shamefully, walang dala rin. At ganun ulit, nagpadala ulit naman siya, and he sent another, yung pangatlong padala, and they killed. Pinatay naman nila. And many others, beating some and killing some. Nagpadala ulit yung may-ari ng vineyard. Ginawa naman itong mga evil na mga husbandmen, na mga katiwala. Pinapatay nila at sinasaktan nila, and they sent them empty-handed. At nag-isip yung may-ari ng vineyard, sabi niya, padadala ko yung aking kaisa-isang anak. Because if I'm going to do that, sabi niya sa verse 6, they will reverence my son. Pero nung parating na yung nag-iisang anak nung may-ari ng vineyard, sabi ng Bible, nung nakita ng mga husbandmen, sabi nila, this is the heir. Ito na yung tagapagmana. Gawin natin, sabi lang sa verse 7, if you're following me, let us kill him. Patayin natin siya para yung inheritance shall be ours. So, ang ginawa nila, they took him at pinatay nila yung anak ng vineyard, and they cast him out of the vineyard. Ito yung kwento ng Panginoon. Are you getting me? Ano muna kayo kailangan maganda kasi ang Bible pag na-ilay ko yung foundation, makikita natin yung truth. Okay? And these people, sabi ng Bible, kinatay nila ang kaisa-isang anak ng may-ari ng vineyard. It's because ayaw nilang makuha yung inheritance para doon sa anak talaga. Pag pinag-aralan niyo sa context, it's because they envy. Naiinggit sila. At sila ay gusto nila mapasa sa kanila yung vineyard. At ang Panginoon, again, in verse 13 hanggang verse 17, iba na naman yung audience niya. Kanina yung mga chief priests, scribes, and elders. Now, ang audience niya ay Pharisees and the Herodians.
Ano naman yung ginawa nitong mga to? Alam niyo yung mga Pharisees, eto mga Pharisees, at sino sila? Mga religious leaders. Okay? Eto yung mga lawyers. Ang mga Herodias, political leaders naman. Nagsama, no? Religious leaders, siya political leaders. At ang tanong na nila, anong tanong nila? Is it lawful to give tribute to Caesar? Yan yung tanong nila pag binasa niyo from verses 13 hanggang verse 17. Tinatanong nila, tayo ba ay magbibigay ng taxes kay Caesar? Parang sinasabi nila, kailangan bang magbigay ng buwis sa gobyerno? Yun yung tanong nila. Kasi, pero sabi ng Bible, kaya nila tinatanong nun kasi because of their hypocrisy. Kasi hinihintay nila sumagot ang nun, shall we give or shall we not give? Kaya hypocrisy ang sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, but knowing their hypocrisy. Pag sinabing hypocrites, ano ibig sabihin? Pag sinabing hypocrites, merong bagay na parang sa public, eto ginagawa mo, pero in private, hindi. Di alam niyo yung mga Pharisee, di ba? Pag maraming nakatingin sa kanila, kakalembang nila yung mga maliliit na bells nila, para pag marami ng tao nakatingin sa kanila, ang dami na nakatingin, magpe-pray na ako para sabihin ng tao, I'm a very prayerful man. Iyan ang mga hypocrites. Sabi ng Bible yan, ang gaganda ng mga damit niyan, pero inside niyan ay dead man's bones. Ang tawag nga nila, the white wall. Sabi namin white wall, ang ganda nilang nicho, puti yung nicho nila sa labas, pero sa loob niya ay bulok ng patay ng katawan ng tao at buto ng tao. Mga hypocrites itong mga to. Magbibigay ba kami kay Caesar o hindi? Kasi parang sinasabi nila, kasi kung magbibigay kami kay Caesar, wala na kami maibibigay sa Diyos. Kasi pag sinagot yun ng Panginoon render unto Caesars that are Caesars. And to God. Kasi hindi naman nila tinanong kung magbibigay ba kami kay Caesar at magbibigay pa ba kami sa Diyos. Kasi in the picture, binanggit ng Panginoon yung pagbibigay pa rin sa Diyos. Kasi yun ang gusto nilang ipaalam. Once they give to Caesar, wala na kami ibibigay sa Diyos. Once magbigay kami sa Diyos, magbibigay pa ba kami sa government? Yan yun eh. Mga hipokritong taong to. Ang totoo niyan, hindi naman talaga sila nagbibigay. Yan talaga ang totoo niyan. Ito mga masalita alam, pero totoo dito nagbibigay sa Panginoon. At I don't know kung nagbibigay din sila kay Caesar, pero full of hypocrisy sila. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang Panginoon napakatalino niya. Kumuha siya ng point, sabi niya, o kung sino yung naka-inscribe dito, bigay niyo kay Caesar. Parang sinasabi ng Panginoon, meron talaga para sa government at meron para sa tao, ay para sa Diyos. Okay? Now, itong mga taong ito, they questions the Lord because they were hypocrites. Mga hypocrite ito, hindi talaga ito nagbibigay. Are you following me? I'm discussing Mark chapter 12. Bakit kasi nag-end ng Panginoon sa istorya na to? So another audience ng Panginoon in verses 18 hanggang verse 27, mga Sadducees. Sino naman itong mga Sadduseo? Ito yung mga another religious leaders na hindi naniniwala sa resurrection. And they threw questions to Jesus Christ that it's very impossible to answer. Kasi ang sabi ng mga, since they don't believe in resurrection, ito yun eh, sinabi nila, meron isang lalaki, may babae, may asawa siya, namatay yung asawang lalaki, siyempre according kay Moses, yung kapatid na sunod na bata, yun ang mapapangasawa niya. So, ganun ang nangyari, yung pangalawa, naging pangapangasawa, at namatay yung pangalawa, yung pangatlo naman, namatay din yung pang-apat. Very ridiculous, ano? Talagang gusto nilang itrap ang Panginoon. Ang sabi ng Bible, hanggang pang-ilan siya? Nakapito, yung pitong magkakapatid, naging asawa ng isang babae. Tinabasok ang Bible, pero may ganun nangyari sa story. Parang pala, kasi sa Jewish law, Mosaic law, gano'n. At sabi nila, pagdating sa resurrection, kanino siyang asawa? Wow, mahirap na tanong niya. Pero sa Panginoon, simple lang yan. And the issue about resurrection, sabi ng Panginoon, you do not therefore err. Sabi niya, do you not therefore err? Sabi niya, nagkakamali kayo. Kasi pagdating sa resurrection, hindi ba namang power ng Panginoon? Katulad daw sila ng mga angels, wala nang marriage. Wala nang pag-aasawa. Kasi pagdating sa resurrection, ang issue doon, wala nang desire sa mga pag-aasawa natin. Mag-iiba na ang mindset ng tao. Sabi ng Panginoon sa kanila, kasi hindi kayo naniniwala sa resurrection,
You believe in the soul state na natutulog lang yung kaluluwa. Kasi ang tao raw, according sa mga Sadducees, pag namatay ang tao, hindi wala naman siya. No? He is dead, natutulog siya. Kaya sabi ng Panginoon, nagtanong siya as touching the dead. You don't believe in resurrection. Sabi niya gano'n, don't you know that I am the God of Abraham? Sabi ng Panginoon sa Old Testament when He was talking to Moses, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And they are, what? Sabi ng Bible, ang Diyos natin is not the God of the dead, but the God of the living. Ibig sabihin, when si Abraham, si Jacob, and si Isaac, nung namatay sila, hindi sila na-remain sa grave. Nabuhay sila. Ibig sabihin, nabubuhay sila. Yung soul nila, somewhere else. Of course, alam natin sa Abraham's boss, no? Ibig sabihin, hindi sila nanatili sa graves. Ibig sabihin, ang Diyos natin is the God of the living, not the God of the dead. Mamaya ipapakita ko yung significance niya. Nasusundan nyo? Ano yung unang audience ng Panginoon? Yung mga nandirito. The chief priests, the elders, and the scribes, and they challenged the Lord of what? Kinuwento ng Panginoon, mga inggitero, ito pinatay nila yung nag-isa na. Pangalawa, the Pharisees and the Sadducees, and Pharisees and the Herodians. It's about giving taxes. Mga hypocrisy ito, hindi naman talaga ito nagbibigay. Pangatlo, the Sadducees. They don't believe na ang pag namatay ang tao ay somewhere else, pero naniniwala sila, dead na, nandun, so sleep. Pero sabi ng Panginoon, God is not the God of the dead, but the God of the living. And then, may sumunod na naman nagtanong sa kanya. Sabi ng Bible, isa sa mga scribes nagtanong in verse 28, sabi ng Bible, and one of the scribes, came and having heard the reasoning together and perceiving that he had answered them well, na-impress yung isang scribe, wow, galing nitong sumasagot na ito. At nagtanong siya, ang tanong niya, which is the first commandment of all? Parang sinasabi nitong isang scribe, kasi itong mga scribes, sila yung nagsasabi at transfer ng salita ng Diyos. At alam nila ang kautusan at kasulatan ni Moses. Sabi niya, ano ba ang pinaka-first commandment? Parang sinasabi niya, what is the greatest commandment of all? What was the answer of the Lord? Sabi ng Panginoon, love the Lord thy God. Yan, ang clear niya. With all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. Sabi ng Panginoon, this is the first commandment. At dinagdagan ng Panginoon, ang second niyan, love thy neighbor as thyself. Ang issue naman dito ng Bible, yung pag-ibig, love. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 33, and to love with all the heart and with all understanding. Naintindihan ng scribe ito, yung nagtanong sa kanya. Pag ginawa mo yun is more than all burnt offerings and sacrifices. Naintindihan niya na kapag minahal mo ang Diyos ng lahat ng nasa sayo, at minahal mo ang kapwa mo katulad ng sayo, ay para bang ito ay higit pa sa lahat ng mga burnt sacrifices. Kasi love is better than any sacrifices. At very clear yan, sabi ng Panginoon sa kanya, thou art not far from the kingdom of God. Now, bakit nag-end ang Panginoon sa istorya ng widow? This poor widow. Dito na tayo, tapos na ako sa introduction ko. Okay, mag-aaral na tayo. Hindi pa lang tayo magkakaral. Okay ba kayo dyan sa bahay? Nakikinig kayo? Huwag muna kayo magkakape, mamaya na kayo magkape. Okay? Now, in the light of the context of this chapter, the Lord dealt with 4 different kinds of people, group of people. And His whole teachings, okay, I don't want you to lose on this, is because of those, those 4 discussions or meeting with these 4 different group of people, the Lord just summarized this whole teaching in the story of that poor widow and her 2 mites. Nung nakita ng Panginoon yung poor widow, sinabi niya, this poor widow. Gusto niya ipakita sa kanyang mga disciples, we can learn many things from this poor widow. Not only because she offered her 2 mites. And I want you to know, sa umaga nito, ito yung significance ng context nitong Mark chapter 12. Itong matututunan natin sa poor widow, and I pray na matutunan natin ito sa umaga nito. Okay?
Nung unang kinausap niya yung mga chief priests and the scribes, they thought of killing him. Kasi yung parable ng Panginoon na pinatay nila yung kaisa-isang anak, ina-address niya yung mga kalaban niya. Ina-address niya, eto gagawin niyo sa akin. Papatayin niyo ako. You're going to deliver me into the hands of the Roman soldiers. Yung parable ng Panginoon, kaya nga nung kinuwento ng Panginoon yung parable, nagalit sila eh. Nung naisip niya, pambira tayo yung pinatatamaan niya. Kita mo ang Panginoon, nung pag siya nagturo, may pinatatamaan talaga siya. Talaga pag ang Bible itinuro, may tatamaan talaga eh, no? No? Tama ba? Okay lang natamaan tayo ngayon. Tapos si Pastor may patatamaan, hindi ako yung word of God yun, ngayon na naman tayo, no? Alam niyo ng Bible, di ba? They thought of killing me. And then all of a sudden, that poor widow appeared. But this poor widow, she thought of honoring me. Amen. Bibigyan mo na sabi ng Bible sa verse 6, sabi nung may-ari nung vineyard, they will reverence my son. And I want you to know that this poor widow just gave reverence to God with her 2 mites. Parang sinasabi ng Panginoon, itong religious, itong mga chief priests, they thought of killing me. But this widow, this poor widow, that's why in verse 43, sabi ng Bible, Jesus called unto him his disciples. Parang sinasabi ng Panginoon, this poor widow just gave her reverence to her God. With her living, sabi ng Bible, di ba? Binigyan niya yung kanyang 2 mites. At alam natin yung 2 mites niya, sabi ng Bible, with her living. Yung ikabubuhay niya nasa 2 mites. Pag yan pinag-aralan nyo ng malalim, pag sinabing ikabubuhay niya yan, yung 2 mites na yan, nandyan yung kanyang soul. Her soul, her heart were in the 2 mites. And because of those 2 mites, sabi ng Panginoon, itong poor widow neto just gave me the complete reverence. Di katulad itong mga chief priests na to, mga scribes. Ang yayaman itong mga ito. May mga salapi itong mga to, but this poor widow just gave her reverence to God. And then they asked about this. And then they asked about, di ba, naalala niyo yung pangalawa, punta ko sa pangalawa, yung nag-aas ng tribute, kailangan pa ba kaming magbigay ng tribute kay Caesar o hindi? At ito ay mga hipokrito. Itong mga taong ito, alam ko hindi sila nagbibigay, pero itong widow na ito, the Lord, talaga kinuha yung attention. But this poor widow, itong mga taong ito, mga hypocrites, kala mo talaga nagbibigay sa Diyos, pero hindi talaga sila nagbibigay. Minsan yung mga madaldal, hindi yan nagbibigay sa Diyos. Pastor, yung mga madaldal, yung mga maiingay lang sa church. Ayan naman, may tatamaan na naman. Pag ako nagsasabi ng church, hindi lang naman Zion Bible. Zion Bible Baptist Church ng mga church sa mundo. I'm speaking on a general sense. Di ba? May mga maiingay, Pastor, eto kailangan may project tayo. Ganito pa. Pastor, minsan yung mga maiingay, yung mga naibibigay. Hindi naman gano'n. Meron din maingay na may nagbibigay. Ako naman, don't get me wrong. Hindi ko naman yan generalize. Okay? Minsan kasi yung maingay lang, wala yun yung walang, di ba naman yung maingay, yung walang ginagawa. Tingnan yung mga sarainan, yung mga maingay, hindi matatapon na walang bibigay. Sarap ng luto mo, bro. Sarap ng luto mo, sister. Pero yung mga nagluto talaga, dahil yun yung mga walang gana kumain kasi napagod magluto. Tapos siyempre, kakatingin, sige na, mauna na kayo, pero yung mga walang ginawa, yun yung mga gutom. Sarap. Sister, susunod, dadamihan mo ng lumpiang sariwa, lumpiang Shanghai, ayan na naman. Ito mga ito maiingay na, pero itong widow na ito, sabi ng Panginoon, hindi nga nagtanong yung widow. Wala na nga siyang ibibigay kay Caesar. Itong tindi ng widow, bibigay niya lahat sa Diyos. Siguro ka itatak siya ng government, ba't hindi ka nagtak sa 2 mites mo? Binigay mo lahat sa Diyos mo. Sabi ng Bible, diba? She just gave to God more than what is expected. By the way, sabi lang ng Panginoon, give to God that belongs to God. And that the Lord was referring to the tithes, the 10%. That is God's. And what did the widow do? She didn't just give the 10%. All! More than what is expected of her. Sabi ng Panginoon sa kanya,
Verily I say unto you that this poor widow hath cast more in than they all which have cast into the treasury. Because kung ihati niya pa yung 2 mites niya, 10% ng 2 mites, ang hirap na computing pa. Alam niyo po, kasi hindi ko na may expect sa mga bagong generation yan. Sa time kasi namin, naintindihan namin yan yung mamera. Wala na kasi mamera ngayon eh. Ano niyo ba yung mamera? Si Kristen, di na alam yung mamera. Ikaw, Robby, alam yung mamera? O, hindi niya alam. Mga walang alam to. Alam na lang dito. Yung si Tito Big and Joey, ganyan. Tapos yung Aquino mag-asawa. Yun ang mga alam ninyo eh. No? Si Apolinary Mabiling, di na alam ano. O, wala. Alam niyo, nasaan yun? Oo, galing na. Galing nga. O, sino nasa 5? Minsan nire-review ko lang, hindi nyo alam kasi yan. Kasi yung mamera nun, si Lapu-Lapu. Yung 5 nun, si Melchora Aquino. Tapos yung Gis, si Francisco Baltasar. Yung 25, yung 35 cents, si Juan Luna. Okay, hindi ka. Yung 10 pesos, si Apolinario Mabini. Hindi nyo alam. Tapos sa piso, si Jose Rizal. Kaya may nagtanong sa akin, bakit si Jose Rizal nasa piso? Bakit wala sa 1,000? Inilagay niya sa piso para kasi lahat ng tao merong kayang maka-afford ng piso para makilala yung national hero. Kahit sa ordinaryong tao, ordinaryong bata, makita, ito pala si Gato Rizal. Kasi kung nasa 1,000 siya, yung mga bawat mga mahirap, wala naman silang 1,000, minsan ang dumaan sa kamay nila, hindi nila makilala si Jose Rizal. Makikilala nila si Jose Paliani Siscoda, si Jose Abad Santos, si Vicente Ligna. Pero sabi ng Bible, kaya na yung mamera na yun, hindi nyo makakunik. Itong mamera, makakapag-tithes pa ba siya? 90%, pati yung 90% niya, binigay niya na rin sa Panginoon. Itong mga Pharisees at mga Herodians, they were so particular about how they are going to divide their money, which is belong to Caesar and what is belong to God. Pero sa widow, wala siyang problema sa computation. Bigay na lahat yan sa Panginoon. Sabi niya, bigay ko na lang yan sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, nag-cash siya ng more. Kasabi dito, kaya nga nakumpara ng Panginoon yung mga nag-cash sa treasury. Kaya lang sila nagbigay. Kasi marami silang ibinigay. Pero yung ratio ng ibinigay nila, walang-wala sa ratio ng ibinigay ng widow. Kasi kung kukumpite ng Panginoon, kahit mayaman sila, at nabigay nila abundantly, baka pag kinumpit lang ng Panginoon is 0.001% lang na kayamanan nila. Kaya sabi ng Panginoon, she had cast more. Minsan nagtatanong ako, totoo niyan, this widow really needed these 2 mites. Kailangan niya yung 2 mites niya, but she gave them anyway. Minsan ang tanong ko, ito nilagay ko sa note ko, ano yung nasa heart ng widow? Itong poor widow, naniniwala ko itong widow na ito napaka-poor. Hindi naman sinabi ng Bible kung bata pa siyang widow o matanda. I believe matandang widow na ito, hindi na siya makapag-asawa ulit dahil matanda na siya. At ang napalimos niya na lang, 2 mites na lang. Sabi na ba, hindi ko alam, what was in the heart of the poor widow that she gave all of her living to God? Tinatanong ko, ano ang nasa puso ng widow? Na kung saan yung 2 mites niya, ikakain niya na yun. Pagkakain niya na, ano yung nasa heart niya? Ano yung nag-convince sa kanya? Bakit niya ibinigay lahat yung kanyang napagpalimusan? Siguro napagpalimusan yun. Anong nasa puso niya? Siguro kung nakita siya ng kapwa niya widow or what? Anong ginawa mo? Bakit mo binigay yung 2 mites mo? Sana tumayo ka na lang sa temple and you should have asked God for more. Why give your 2 mites? What were the things that moved the widow to give all of her living? Samantala ito mga Pharisees and mga Herodians, hindi nila alam paano nila ipapart yung kayamanan nila, and they were so hypocrites. And you will see sa puso ng widow, wala siyang hypocrisy. Anong nasa puso niya? Bakit ibinigay niya lahat? Siguro kung ako yung nanay ng widow, nanay, wala ka ng asawa. Binigay mo pa lahat.
Minsan ganun yung mga mapagmahal na tatay. Alala ko tuloy. Naalala ko tuloy tatay ko. Wala na. Di ba, one time sinabi ko sa inyo, bakit tatay ko walang bagong sapatos? Yung pala binibigay ka sa amin lahat. Tapos titignan mo yung pitaka niya, walang naman. Tapos ang tirahan niya, mga points lang, nasa gilid. Meron may lalagyan dito. Kita ko mga point na pamasahin niya ng, at kinumit ko pamasahin niya ng, bakit wala? Lahat, binigay niya. At nasa puso niya. Kasi ganun pala tao pag nagmamahalan. And I believe this widow, wow. Sobrang mahal niya ang Diyos, ano? Napapakonclude na ako, wala pa ako sa conclusion. Ang ganda kasi nito. Tuloy pa natin, no? Rich. Amen. Kaya ito pa. Yung sa pangatlo, they questioned the resurrection. Alam niyo ba itong widow ito? Siguro hindi siya aware. Or aware din siya. Na ang nangyari sa kanya. But this poor widow, di ba? These people, mga Sadducees, mga matatalino sa Bible. Mga maraming alam sa doktrina. Pero sabi ng Panginoon, you do err. Hindi nyo alam ang Scripture. Alam niyo ba, you're not serving a dead God. You are serving a living God. Kaya ibinigay ng widow yung tumay siya. Alam niya, ang Diyos somewhere else. The Lord is seeing us. She knew that God is alive. With her 2 months, sabi niya siguro, I know you're up there, oh God. Behold, your eyes are looking, the evil and the good. Beholding the evil and the good. Habang binabasa ko nga ito, in verse 41, sabi ng Bible, and Jesus sat over against the temple, against the treasury, nakita nyo. Tandaan nyo palagi si Jesus Christ, hindi naman siya tao lang. The very God of the universe was with the widow. Okay? The very God of all things, the very God who created everything, was sitting opposite the treasury. At nakikita niya ang nag-o-offer. And the Lord just saw, dami ng Bible sabi sa verse 41 tingnan nyo, gusto ko lang makita niya. And Jesus sat over against the treasury. Look at this. And beheld, tingnan nyo and beheld how the people cast money into the treasury. Beheld, tinitingnan ng Panginoon, tingnan nyo the Lord was beholding every offering. Sabi ng Bible not how much the people cast money. Hindi sinabi ng Bible how much, but sabi ng Bible, how the people cast money. Kasi mag-iba yung magkano yung ino-offer ng mga tao. Kaysa yung paano sila nag-o-offer. Magkaiba kayo kasi yung magkano yung in-offer at paano mo in-offer. Kasi maaaring nagbigay ka ng malaki, pero ang puso mo mali. Maaaring nagbigay ka ng 90%, but how you offer it, you have a different agenda. Pero yung widow, both how she offered, and then how much. Kasi naniniwala ko, kasi itong mga taong ito, ang lalim sa doktrina, pero shallow yung pagbibigay. Hirap niya, no? Ang dami mong alam sa Bible, pero shallow yung faith mo. Pero naniniwala ko itong widow na to, simple lang alam ang doktrina niya. Siguro hindi kasing lalim ng mga Pariseo. They studied the law. Itong widow, wala siyang malalim na doktrina, pero malalim yung pananampalataya niya. And this widow just surpassed the wisdom of the Sadducees. She may not be aware of it, but as the Lord was telling the story, and if you're going to get the context, the widow is more mas higit niya pa ang mga Sadducees.
Ang gagaling nyo, you talk about the resurrection, pero at the end of your doctrine, God is the God of the dead. Pero itong widow na ito, alam niya na ang Diyos buhay, kaya niya ibibigay sa temple eh. Dala niya siguro, punta ako ng temple. Nga na, 2 months. Sige na, pwede na ito, makita naman ng Diyos to. O what? Hindi niya alam yung Diyos. Nagkatawang tao. And God was there. Alam mo, siguro pagdating mo ng langit, itong widow to, I believe, believer ito eh. Siguro, siguro magpunta siya ng langit. At sabi ng Bible, hindi niya rin nakita ang Panginoon kasi hindi siya minit ng Panginoon eh. Hindi niya sinabi ng Panginoon, balo, alika rito, pinagmamalaki kita, I'm proud of you. Wala, tinawag lang ng Panginoon yung mga disciples niya. Tingnan niyo itong widow. Talagang yung widow, naglakad lang. Tapos alis na siya. Siguro nung itong widow, nung napunta ng langit, siguro sabi ng Panginoon, alam mo ba nung bibigay mo yung 2 months mo, nandun ako. Siguro sabi niya, talaga, Lord? Oo, nandun ako, nagkatawang tao. Ako yung tinatawag nilang Jesus of Nazareth, and I was there opposite of the treasury. Para maniwala ka, nakasulat yan sa Bible. Ayun yung pinag-aaralan ng mga human beings, yung kung paano mo binigay yung 2 months mo, and it's a perpetual story. Sabi ng Bible, wala siyang deep doctrine, pero malalim yung kanyang pagtingin na ang Diyos ay buhay at alam niya na nakikita siya ng Panginoon. Punta tayo sa may pang-apat yung scribe. Sabi niya, ano ba talaga ang greatest commandment? Ang sinabi ng Bible, ito na yung greatest commandment. Ang greatest commandment, love the Lord your God. At alam niyo ba, sa istorya ng Panginoon sa widow, ito talaga yung nangyari. Sa sobrang pagmamahal ng widow sa Diyos, naibigay niya lahat. Hindi naman naibigay, mali pala yung naibigay. Ibinigay niya lahat yung kanyang 2 mites. Binigay niya. Sa tingin ko, ako naniniwala ako, itong widow na ito, siguro ang wish niya, alam niyo ang wish nitong widow na to? Siguro ang wish niya, she could ask more alms. Sabi niya siguro, no, Lord, sa akin lang, hindi naman na-record sa Bible, pero ipaparaphrase yun. Sabi niya siguro, Lord, dalawang mamera lang yun ang paglimusan ko. Pero sana kung marami pa to. Lord, kung marami pa to, alam mo ba na kaya kong ibigay ito lahat? Kung marami pa sana, siguro sabi niya, I could have cast more. Because that's how much I love you, Lord. More than my own living. It was a rebuke. Kaya nung pinag-aaralan ko, itong pambira ang Panginoon, sabi kong gano'n, but what happened to this poor widow? Para sinasabi ng Panginoon, this poor widow is not really poor. He is not really poor. This poor widow is not poor after all. Tingnan nyo ha. Ang daming taong sumusunod sa Panginoon. People were following Him. May mga taong sumusunod sa Kanya because they want something from Jesus Christ. They need something. They want to get something from the Lord. And there's nothing wrong with that. Don't get me wrong. Yung 12-year-old na inaagasan ng dugo, sabi niya, gusto kong gumaling. At kung hanawakan niya yung garment ng Panginoon, gumaling siya. Lord, pumunta ka sa bahay ko, yung anak ko may sakit. Sige na. Hindi, sige na, umuwi ka na, magaling na yung anak mo. Sige Lord, at dahil Lord, Lord, kailangan ko, di ba? Maraming taong sumusunod sa Kanya, Lord. Ano bang gagawin ko sa iyo? Sabi ng Panginoon, that I may see. Isang bulan na gustong makakita. Merong 10 lepros. Lord, wala kami, lepros kami. Sige, pagpakita kayo sa priest. At habang naglalakad sila, gumaling sila at isa lang yung bumalik. Maraming taong sumusunod sa Panginoon. Mga gutom, naghahanap ng tinapay, naghahanap ng isa. May mga critic din, tinatanong pa rin siya. Ano ba, magbibigay pa kami kay Cesar? Ano ba talaga ang pinaka-greatest commandment? Ano ba talaga? Sino ba talaga asawa nito? 7 ang asawa nito. Ano ba meron sa resurrection? Di ba wala namang resurrection? Anong pinapakita naman? Itong mga taong to, lahat may pangangailangan sa kanila and they ask things from me. But this poor widow, she didn't ask anything from me. She
She just expressed her complete love. Without deep doctrine, yet she believed that God is alive and seeing everything and everyone. Sinasabi ng Panginoon sa kanyang story, maraming tao ang gusto kong, of course, wala namang problema yan, ang Panginoon bibigyan sila ng kagalingan. They ask for power. Sabi ng mga disciples, Lord, can we sit on your left, on your right, or on right and your left, on your sa iyong glory? They ask for power. They ask for food. They ask for healing. But this poor widow did not ask anything, did not question God regarding giving. When it comes to love sa pag-ibig sa Panginoon, nakita na yung offering ng widow. Look at this, di ba? Nothing is left from the widow but so much impact before God. Nawalan yung kanyang bulsa, yung widow, pero it created impact before Jesus Christ. Yes, what happened when we exhaust all for God? I am not only saying, di ba, tingnan nyo yung offering ng widow, her offering was silent before men, yet it was so loud before God. It was worthless before men, yet it is priceless before God. Her offering was unnoticed by men, but it was fully recognized by God. What happened when we exhaust all for God? I am not only referring to what we are giving in the offering. I am not only referring to the monetary matters. What happened when we give our strength when we sing? All of our strength. Kanina nakita niyo paano kumanta si Ma'am Silip. Meron siyang isang song. Na-bless talaga ako. Kinanta niya yung Tagalog ng People with the Lord. Kakantayin niya sa evangelistic. Napakataas ng song na yun. Tapos pinakita niya sabi niya, Pastor, ang ganyan na lang yung kaya ko. Di ko na po kaya yung mataas at nahihirapan na ako. Sabi sa kanya, that's okay yan, okay yan. At nakita ko with all of her strength, she sang the song. She exhausted all energy that she had. Kaya nga, alam niyo, pag pupunta tayo sa Panginoon, mag-worship, ine-exhaust niyo ba lahat ang sarili niyo? O minsan tinitipid niyo ang Diyos? Minsan nga yung time 8:30, dapat nandito. Tinipid niyo ba ang Diyos? Yun na nga ang worship time, late ka pa pupunta. Huwag niyo tipirin ang Diyos pagdating sa oras. Kanya lahat siya may-ari ng oras. Gusto mo mawala na ang oras mo? Pwede kang mamatay anytime. God can take you anytime. Huwag niyo siyang titipirin sa oras niya sa 24 hours. Siya may bigay niyan. Minsan tinitipid natin ang Panginoon sa pagbabasa ng Bible natin. Pero pag manonood tayo ng mga ibang bagay, pag gagawa tayo ng ibang activity, hindi natin binibigay yung best natin. How dare you to do that before God? Pero yung pinto, hindi na tinipid ang Diyos. Hindi siya kasing lalim ng mga Sadducees. Itong mga ito, nag-iinggit sila nung nakita nila ang Panginoon sumisikap na. Sa widow, wala siyang pakilang, unnoticed niya. Binigay niya lang yung tumay siya, wala, umuwi siya, hindi niya alam. Pinag-uusapan siya sa langit. Hindi niya alam. Pinag-uusapan siya ng Panginoon sa kanya, look at this widow. Far better than the Pharisees, far better than the scribes, far better than the Herodians, the Sadducees. She may not be aware na yung ginawa niya ay ganun, pero sa istorya ng Panginoon, yun siya. She loved God more than anything else. Walang envy, wala na siya nga. Sabi niya, ayoko na mag-asa Panginoon. Marami na ako, siguro sabi niya, marami na ibigay sa akin ng Panginoon. Kahit widow ako, marami na ibinigay sa akin ng Panginoon. Kaya ibibigay ko na lang din ito sa kanya. At pag uwi niya, I know God will provide. This poor widow, hindi talaga siya poor. She's so rich. Napakayaman niya sa harapan ng Panginoon. And how do we treat God?
when we offer things for God, when we offer our talents, when we offer our treasure, do we exhaust all? Meron bang tunay na love yan? Love the Lord thy God? Talagang nag-iisip pa ba yan kung anong ibibigay mo, kung ilang percent? Pag alam nyo, pag bibigay sa Panginoon, minsan di mo na iniisip yung percent, basta pag naibigay sa Panginoon, total galing naman lahat sa Kanya ang binibigay. Total galing naman lahat sa Kanya ang lahat ng nasa atin. Because the things that we call our own is not really our own. And the widow knew about that, probably. This poor widow, so many things that you could learn from her, sabi ng Panginoon. And I believe, marami tayong natutunan sa widow na ito. Na hindi tayo naiinggit na ganito, basta pagbigay lang na tayo sa Panginoon. Hindi natin na pinapatay kung ano yung talaga sa Panginoon. If we can give more than that, that's good. Pambira, kung tutusin nga, lugi ang Panginoon eh. Pambira, nagtaniman, nag-anihan, lahat, 10% kan sa Kanya, 90% sa'yo. Kahit baligtarin natin yan, 90% sa Kanya, 10% sa'yo, mananatili pa rin fair ang Diyos. But the widow did not do that. She gave all. Hindi ko sinasabing lahat naman ibigay nyo. Kinukuha ko sa inyo yung concept. Kung pag nagbigay tayo, dapat totoo yan because the Lord is what? Measuring at us by not how much, but how. Kasi pwede ka magbigay ng malaki at tama ang puso mo and the Lord will honor that. Pwede kasi magbigay ka ng maliit at hindi ratio, hindi yung proportion ng tinatanggap mo, hindi yung honor ng Panginoon niya. Pambira, kumikita ka ng 1,000,000, tapos mag-offering ka ng 100. Ang gusto ko ipakita rito sa inyo, hindi yung laki at yung liit ng amount. Diba? Sabi nga, ang inaano natin palaging makikita nito yung kung paano natin tinitreat ang Diyos. Wala tayong question pagdating sa pagbibigay sa Panginoon. This poor widow, so rich in faith, so rich in love, so rich in everything. Oh, sana ganito tayo pag may o-offer tayo sa Panginoon ng ating pag-ibig, ng ating paglilingkod, ng ating pagbibigay. Kino-cover lahat yan. Now we learn from this poor widow, she is not really poor after all. Panginoon, salamat po. Now we know why you ended up with the story of the widow and her 2 mites. It was a rebuke for those people who followed him that they don't know that person that they are dealing with. And the Lord just sat opposite of that treasury because He's going to teach His disciples great truth. And Lord, thank you for allowing us to know this great truth from the Bible. Wow, your Bible, your Word is so wonderful. Thank you, Lord, for this classic teaching from your Word. That when we give, it's not how much, but how. Because our give reflects our love. And how we treat God. And Lord, we just thank you for allowing us to see these things. And Lord, allow us to live the same. Thank you, Lord, for your goodness and grace upon us. Thank you for your provision. And allow us to give our offering unto thee. Bless the gift and the giver. In Jesus' name we pray. Amen and amen.